First of all, I would like to thank for your presence today, no, Mr. Rodingo. And nakausap ko po siya kanina lang before the hearing starts. Pinoy na Pinoy po, Managalog. So you can ask members, you can ask question in Tagalog, no? Para just to prove that indeed Mr. Rodingo and all, of course, the documents that was asked through the PSA and the SEC, Rodingo is a Filipino citizen. But of course, may problema siya doon sa transaction with Eddie Yang. The property was bought by Mr. Rodingo that was after the fourth hearing in which Eddie Yang was present in this committee. Kaya bininta yung property ako ito yung theory ko diyan. Bininta ng property, no? Below the Zonal value. zonal Below the value. zonal value. Below the Mura po zonal kasi. value because that time Eddie Yang has already decided na magtago. Honorable Chairman Paduano, magandang hapon, Honorable Chairman Joseph Stephen Paduano at sa mga kagalang-galang na miyembro ng Committee on Public Accounts. Ako po si Rudingo, isang negosyante at nakatira sa Ongpin, Santa Cruz, Manila. Naririto po ako ngayon para tumulong sa investigasyon ng Butihin Committee na ito. Ako po ay nakabili ng bahay at lupa sa may Lakeshore Subdivision. Dala ko po ang kopya ng date of absolute sale at iba pang kaukulang dokumento na magpapakita na ako po ang nakabili na nasabing ari-ariang handa ko po itong isabit para makatulong sa investigasyon na Butihin Committee na ito. Masama din po ako, masama din ang aking kalooban dahil naging biktima din po ako at hindi ko pa alam na may problema po pala itong mga lupa na nabili ko. Kayunpaman, handa po ako sumunod at sa kagustuhan ng committee ito patungkol sa mga lupa na ito. Maraming salamat po, Honorable Chairman. Mr. Rudy Ngo. Opo. Good afternoon po. So, nawala na yung aming suspecha na ikaw ay isang Chinese, no? Opo. As you know, no, yung property na ang nagmamay-ari ay isang Chinese by the name of Mr. Willie Ong ay naibenta sa iyo. Kay anong po, Your Honor, kay Eddie Yang po. Yeah, kay Eddie Yang. Po, Yeah, so yung property na binili mo ay kay Eddie Yang nakarehistro. Opo. Tama, okay. Pwede bang malaman kung gaano kalaki yung property na binili mo? Ang total is 1,574 square meters. Opo. Okay. Pwede bang masabi mo sa committee kung magkano ang bili mo rito? Ang total is 10.5 million. So 10.5 million for a 1,574 574 square meters. may bahay to. May bahay kasama, lumang bahay po. Okay. Ito ba yung nando doon sa loob ng subdivision? Opo, sa Lakeshore. Okay. Bukod dyan sa house and lot na yan, ano? Bukod dyan, meron ka pa bang ibang properties na binili mula kay Mr. Adiang? Wala po. Okay. So, pwede bang malaman kung kaibigan mo ba si Adiang? Kaibigan ko po, kakilala ko. Si Adiang ba ay Pilipino o Chinese? Ang pagkaalam ko, Filipino. Kasi ang nakalagay doon sa titulo ng lupa ay Filipino siya. Matagal mo na ba siyang kaibigan? Matagal na po. So, marunong ba siya magtagalog? Marunong po. So, siya ay Pilipino sa iyong pagkakaalam? Ang pagkaalam ko po. Okay. Bukod sa, alam mo ba kung anong negosyo ni Mr. Adiang? Ang pagkaalam ko, used oil ang negosyo niya. Used oil? Used oil po. Mga sa pagkakaalam mo na negosyo niya used oil, bukod sa used oil, meron pa bang iba? Yan ang po ang alam ko. Okay. Nung binenta niya sa iyo yung house and lot, anong pagkakasabi niya sa iyo? Rudy, interesado ka ba rito? Opo, in-offer po ako. Okay. Opo. At ikaw, syempre, dahil maganda yung offer, opo, dahil mura, below the zonal value po. Below the zonal value. That time, no? Anong year mo binili yan? Last year. Last year. Oh. Opo.
Pero nung binili mo yan, alam mo ba na merong involvement si Mr. A.D. Yang sa investigation dito sa... Hindi ko po alam, Your Honor. So, wala ka talaga alam. Wala po akong alam. So, in other words, Mr. Chair, I think Mr. Ngo is a buyer in good faith. No? But of course, that will not exclude him from any liability that we can discover later on, kung meron man. No? Kaya gusto natin malaman yung circumstances kasi kaya tinanong ko sa iyo, no? Ilang taon mo kilala na more or less si More or Eddie? less siguro mga 10 years. Mga 10 years. Sa 10 years na pagkakilala mo sa niya, alam mong negosyo niya ay Used oil used po. oil lang. Opo. Ano, namimili siya ng used oil? Yan ang pagkaalam ko po, Your Honor. Okay. Is he married to a Filipina? Doon to hindi ko kilala yung wife niya. So 10 years mo siyang Oo. kilala pero hindi mo alam yung circumstances, personal circumstances niya. Hindi po, siya lang po Alam mo ba kilala. kung saan siya nakatira? Sa may itong nabili kong bahay. Bahay niya yan dati. Opo, opo. So bukod dyan sa bahay na yan, wala ka na ibang alam na address niya. Wala na po. Okay. Bukod sa kay AD yan, matanong ko lang, kahit Opo. 10 years mo siyang kasama, kilala, di ba? Opo, opo. Meron ba siyang pinakilala sa iyo na ibang mga kasamahan niya? Meron ba siyang napakilalang kaibigan sa iyo? Meron din po mga common friends. Chinese? Chinese din po. Meron bang pinakilala sa iyo Michael Yang? Hindi po, hindi ko po kilala. Narinig ko po yung pangalan ni Michael niya. Jack Yang? Hindi ko po kilala. So naririnig mo ang pangalang Michael Yang? Opo. Okay. Si Mr. Willie Ong? Ay, hindi ko po kilala. Yung Michelle C? Hindi ko rin po kilala. Ano pa ba ibang incorporators ng Empire 999? Nakalimutan ko na eh. So, for the meantime, Mr. Chair, yun lang muna. Opo, opo. At least narinig natin mismo kay Mr. Ngo na uh, it appears that he's a buyer in good faith. Thank you. Thank you, Chairman Burbers. Anyone? Follow up? Yes, please proceed. Kasi magtatanong din ako. Say, please proceed. Sir, tama ko yung pagkarinig ko kanina, 10 taon na ako kayo magkaibigan ni Eddie Eddie Yang, Yang, no? opo, opo. Paano niyo po i-describe yung pagiging pagkaibigan ninyo? Professional ba ito? Anong level po ba Yung friendship. yung friendship ninyo? I think from 1 to 10, mga 6. Pero ano pong nature of kayo ba'y magkaibigan dahil sa negosyo or dahil Dahil po, magkaibigan? Opo. Ano po, paki-describe po dito sa committee kung ano po yung nature ng inyong association with Mr. Eddie Yang? opo, nakilala ko po siya sa mga Chamber of Commerce, ganun, yung mga business associations. So, ibig sabihin, purely business yung inyong pagkakilala sa bawat isa. Tama ba? Na-meet ko po siya sa association. So, wala akong pagkakataon na na-invite ko kayo sa yung mga family or mga events na personal, both sides. Wala po, Your Honor. Wala ko kayong matandaan. Wala po. So, ibig sabihin, ang pagkakilala nyo, gaano kayo kadalas, let's say, magkita bilang magkaibigan? Padalang po eh. Kasi taga Pampanga po siya. Ako naman, taga Binondo. So, medyo malayo pa yung distance. Nung inoffer po niya sa inyo itong itong lupa na ito, of course, being a negosyante also, kailangan mo rin i-scrutinize yung dokumentong hawak niya. No? Tama po ba? Opo, opo. Yung nakita po ninyo na titulo, hindi nyo po hindi nyo hinimay-himay dahil binili nyo dahil may tiwala kayo sa kanya. Ganun yung tiwala nyo sa kanya na Opo, hindi opo. nyo na kailangan himay-himayin yung mga titulo. Hindi po. Tiwala na po. Tiwala ka na sa kanya. Dahil sa friendship namin. Opo. Okay. Mr. Chair, ito bang titulo na pinag-uusapan natin? Ito po yung under investigation. Na-freeze na po ba ito? Actually, ganito po yun. The property was bought by Mr. Rudy Ngo. That was after the fourth hearing in which Eddie Yang was present in this committee. Kaya bininta yung property ako ito yung theory ko diyan. Bininta ng property, no?
below the Zonal value. zonal Below the value. zonal value. Below Mura po zonal kasi. value because that time, Eddie Yang has already decided na magtago. That's why he was cited in contempt in this committee. Ako, kailan mo nga binili yun, Sir Rudy? October Oh. 19, October 19. And the hearing, 2023. October 19, 2023. And I think the fourth hearing was before that, also October. October din siguro. Hindi, bago na. Bago. May I continue, Mr. Chair? Yes, but that is the circumstance, and that is the place where Edith Tayang resides. That is his residence. Lecture. Dinaanan namin yung kapon doon sa golf course. Yung pagbenta po ninyo sa pagbenta po niya sa inyo, wala pong broker, diretso po siya sa Diretso po, diretso po. diretso po. At hindi niyo ho natanong sa kanya kung bakit binabaan ng zonal value. Hindi, yung impression niyo, kailangan ba niyang ibenta Mukhang nangangailangan siya ng pera eh. nang nangangailangan Opo. siya ng Opo. nangangailangan siya ng pera. Opo. Oo. So, Yun yung prior sa pagbenta niyo sa inyo, wala ho kayong alam na pinuntahan niya or other persons na inoferan niya itong property na to? Maliban sa iyo, hindi ko po alam. So, Wala wala- naman siya binanggit sa akin. wala ka siyang binanggit. Wala po siya binanggit sa akin. Okay, sige. For now, Mr. Chair, I'd like to know kung if it's freeze yung property, hindi naman. Hindi kasi binili niya nga eh. Okay, yeah, tama. But Yeah, of course, it was mentioned, no? For the information of the committee, I wrote a letter to the Speaker of the House with regards to possible legal remedies Mhm. in all properties connected to Eddie Yang, Willie Ong, and the Yata Industrial Park. Yun lang po, yung tatlo lang because that is directly connected to Willie Ong, which is involved in the drugs. Yung bodega po na discovery, no? Yung 3.6 worth 3.6 billion. So, yung case ng bahay na binili ni Mr. Rodingo was also mentioned as part of the property, but it was already sold to Mr. Rodingo, no? So, kung freeze order yung case niya, that's why tatanungin ko siya mamaya, no? Yung what will be his position with regards to that property. Well, I think for now, Mr. Chair, yun lang muna itatanong ko kay Sir, no? Yung sa nakabili ng ano. But this is actually the thing that you need to contemplate on. Alam ko yung si Eddie Yang is hiding behind a very fictitious identity because according to documents that we have secured here from the Bureau of Immigration, etc., it seems that he is not a Filipino citizen, no? And he's a Chinese. So based, alam mo naman, hindi po pwede mag-engage into selling properties ang isang foreigner, no? So I think that's the thing that you need to prepare on, Mr. Chair. And I agree with the observation of the chairman. Maliban, I think pwede mo nang itanong sa kanya what would be his position. Anyway, before may mga Okay. itatanong So po for ako sa now, kanya. Mr. Chair, I would reserve for the second. Thank you. Thank you, Mr. Thank you. Before we proceed, let me acknowledge the presence of Chairman Rumi Akop, Chairman Committee on Transportation, the House 19 Congress, representing 2nd District of Antipolo City. And of course, Congressman Ivan Howard Higinto, representing Party List Pinuno. Sir, thank you for coming. The next Congressman of Capiz. And of course, Congressman Sergio Dagoc, representing Party List APIC. Thank you for coming back. Thank you for coming back. Anyway, isa na lang po, no? Kasi ganito po yan, you bought that property during the investigation. Opo. And unfortunately, to you Opo. and to the government, no? To you and to the government, because you buy a property which is questionable, but of course, you're a Filipino citizen. You're also being protected by our local laws with regards to owning a property, no? But of course, if ever that property will be based on the recommendation of this committee, no, not freeze, but for the committee to recommend that the property
will be reverted back to the government. But of course, it will pass through a due process, no? Of course, court litigation and everything. Are you willing? Kung anong pong wisdom ng committee, sundin ko po. Sundin mo. Opo. Okay, thank you. So, Mr. Chair. that is, Rudy, that is that is on record Opo, Okay? no problem. So, if what is, paki-reiterate lang po yung position mo dyan with regards to the property. Ano po? Paki-reiterate lang. Ano po kung anong pong wisdom ng committee, sundin ko po. Sundin mo. Ayan, on record. So, yes, Chairman Barbers. Just a interjection, Mr. Chair. Nakalimutan ko lang matanong kanina kasi alam mo na binili mo yung property below the zonal value, Opo. no? So, kaya binili mo agad. Opo. Hindi mo ba naisip ba't niya binibenta ng Ang palugi? pagkaalam ko po, nangangailangan siya ng pera. Nangangailangan siya ng pera. Ayan. So, doon ba sa 10 years mong pagkakilala sa kanya, alam mo na dalawa yung passport niya? Hindi po. Hindi, no? Hindi po. May I know, Mr. Ngo, kung ano yung business mo? Liquor, alak. Uy, alak. Hindi, napauwi kasi ako dahil bihira yung kasi yung ganun yung nature ng business eh. Opo. Bihira di ba? Napaka usually yung mga ganyan bulk yung importation mo di ba? Tama? Kumukuha lang po kay sa mga distributor. Okay, sige. Thank you, Mr. Chair. That's all. Thank you. Last na lang po. Last na lang. Sige, Congressman Gutierrez, please proceed. Mr. Chair, just a clarification. Kasi marami na pong na-establish si Chairman Ace and si Kong Zia. Matanong lang po, yung dun sa title, nung binili po nyo, straight sale na po ito. Tama po ba? Tama. Naka-register Very- na po ito sa title po ninyo ngayon. Yes po. Nakapangalan na po sa akin. Hindi po kayo nagkaroon ng informal understanding na sangla. Wala pong ganun. Kasi po usually pag nangangailangan mortgage, sinangla sa'yo. Hindi po sa akin So, straight sale Binayaran po ko talaga talaga. siya. Binayaran talaga. Binayaran ko siya. Walang right to repurchase po. Wala. Yung arrangement na parang pwede niyang bilhin ulit sa'yo Hindi po. sa set price. Wala po. Thank you. May pagkakalam po kayo kung ano po yung, through the Honorable Chair of course, kung magkano po yung usual, halimbawa 1,500 square meters. Gaano kalaya po, aside from zonal value, yung market value po dun sa Market area? ba ng pagkaalam ko na mga nasa 15,000 per Yung square bilhin niyo meter. po, mga Ang 6,800. nabili ko is mga nasa 9,000 per 9,000. square meter. Malayo po. So, generally, this would be badges of, yun nga, sabi ni, well, we don't want to speculate. We'll leave it to the committee. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gutierrez. Anyway, last na lang po to, no? Anyway, may commitment ka na sa committee with regards to that property. Opo. So, sinabi mo kanina na diretso kayo ni Eddie Yang, di ba? Opo. Okay. Dahil kaibigan mo for the past 10 years. Opo. Do you know Daisy Quiros? Hindi po. Hindi mo kilala? Hindi ko po. So, walang broker na dumaan kasi diretso sa'yo. Diretso po. So, after the sale, nagkita pa ba kayo ni Eddie Yang? Hindi na po. Hindi na? Hindi After na. that sale? Hindi ko rin siya mahanap. Okay. Yeah, maybe that's all for now. Just take a seat now. Opo. Balikan ng kita mamaya. Now, Pero interject one lang. please, Gusto ko please. lang malaman. Yung pagbili po ninyo doon sa lupa na yon, kailan po? October. October 19 po kami nakpirmahan. Oh, so kailan nyo po na-transfer yung sa pangalan yung titulo? Parang first week of December 2023. First week. Yes. So ano yung usual na anyway? Medyo mabilis, no? Para sa akin ng ano. Opo. Medyo mabilis. So kayo po yung nag-facilitate itong pag-transfer. Usually kasi may mga bentahan kasi na minsan yung nagbebenta na sa kanya na ng bahala doon si sa Eddie Yang po ang nag-process lahat. si Ede. So hindi ikaw nag-process Hindi nun? po, hindi po. Okay. Thank Siya you, po. Mr. Chair. Thank you. Anyway, just for the information of the members of this committee, yung first hearing natin kasi dito sa Mexico, Pampanga was on July, no? That was July 2023. Tapos thrice pinatawag si Eddie Yang, that's why he was issued a subpoena. On the fourth hearing, kaya sa dumalo. After the fourth hearing, hindi na pagkita, bininta na ngayon kay Rodingo yung property. Oh, in short, may intention na talaga si Eddie Yang na
tumakbo, magtago. Okay, anyway, thank you, Mr. Rodinho. Ano lang, upo ka lang Salamat muna po. dyan, ha? Opo.